mensahe po sa atin ng Panginoon ay no understanding, no appreciation. Napaka-importante po na sa mga bagay, hindi sa apang araw-araw, lalo na sa spiritual, na naunawaan natin ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, lalo na sa kanyang kaharian, para ito ay mabigyan natin ng halaga. Kapag ang isang bagay daw po ay hindi natin naunawaan ang kahalagahan, binabaliwala natin sa mga relasyon, sa mga magulang, sa anak, anak sa magulang, sa mga bagay, ganun din po. Kapag hindi natin alam kung ano ang prinsipyo ng Panginoon sa lahat ng bagay sa ating pagtatrabaho, mababaliwala natin. And specifically sa kaharian ng Panginoon, ang buhay natin po, yung importansya sa Diyos, I really believe yun din dapat ang pahalagahan natin. Pero ang hirap pahalagahan ng isang bagay na hindi mo naiintindihan. Tama? So no understanding, no appreciation. Ang Bible po, kung isa-summarize po natin, ito ay patungkol sa isang hari at ito ang ating Diyos. Or more specifically si King Jesus. At ito'y patungkol sa kanyang kaharian. Hindi po sa relihiyon. Ang relihiyon po, maraming iba't ibang relihiyon. At ang reliyon ay ito'y kaparaanan ng tao para mapunan kung ano yung kulang sa kanyang buhay. Pero kahit ano, kaya maraming mga reliyon, it is always, ang purpose is to please kung sino kinikilala nilang Diyos. Para sa ganun ay makasumpong man lang sila ng pagpapala. Kasama na rin dito ang Kristyanismo, kapag ito ay kinonsider nating reliyon. Yung iba sa atin ay nag-church para tayo pagpalain ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ginawa ni Jesus na tayo pinagpala na. Kung hindi natin ito nararanasan dahil hindi natin nauunawaan ang kaparaanan ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen? So, ang Biblia, it's really about the King, our King, His kingdom, at yung kanyang mga anak. Tayo yung royal family ng Panginoon. Royal family. Ang katabi mo, kung siya ay na kay Kristo, siya ay, sabi ng salita ng Diyos, siya ay isang hari rin. Sabi sa Proverbs 2:6, please read, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding." Ang Diyos nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at pangunawa. At this is how God communicates to us, yung proseso. Ang proseso niyan ay, una, mangungusap siya at bibigyan niya tayo ng knowledge, and then understanding, and then wisdom. The process God communicates with us, with men, is knowledge. Bibigyan niya tayo ng impormasyon na mahal tayo ng Panginoon. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Now, marami ang nakakaalam nito at marami nakaka-memorize ng John 3:16. Lalo na sa parang tinatawag natin Christian world, whether Catholic, Protestant, Methodist, Baptist. Pero yung appreciation, yung pagkaunawa, kung ano ang John 3:16, kung ano yung John 3:16, iba-iba yung degree noon. Mas nauunawaan mo kung ano yung ginawa ng Panginoon at yung pagmamahal niya, mas mamahalin mo siya at mas iaayon mo ang buhay mo sa Kanya. When you appreciate something or someone, the more you understand, sa lingwahe natin, yung revelation. You just don't, you understand because the truth is already there, but it is revealed sa atin. There is revelation. So knowledge is information, understanding is comprehension. Yung pangunawa natin. Kaya nga pag tayo nasa church, napaka-importante na talagang ibigay natin yung ating atensyon. Wisdom. Wisdom yung application. Lagi nating tatandaan yan. Sa Hosea 4:6 and 7, my people are destroyed for lack of knowledge. Maraming information. Maraming information tungkol sa Bible, maraming information tungkol sa Diyos. Pero sinasabi, you get your information from God. Ang mga bagay sa salita ng Diyos, ang plano niya, yung, especially the kingdom of heaven, yung the gospel of the kingdom, ideya niya yan. So dapat, kapag gusto mong maintindihan ang isang bagay, dapat intindihin mo kung anong nasa puso, nasa isipan ng taong yun. And I think importante yun sa communication. Sa communication, kailangan, hindi lang yung narinig mo
kailangan alam mo rin yung puso ng tao. Para kahit na parang meron siyang sinabi o may body language siya na hindi ayos, pero alam mo ang puso niya. Pag sinabi nating puso, yung konteksto ng paggamit ko dito, mind and heart, iisa. So, it's not enough that you have information. Make sure na yung information na kinukuha nyo ay hindi kay tita, kay tito, kung hindi sa salita ng Diyos. Naririnig nyo akong nag-share ng salita ng Diyos, huwag din kayo kaagad maniwala sa akin. Kaya nga, we encourage you to read your Bible. We have the Holy Spirit. He is the great teacher. Kasi, naririnig nyo ako ngayon, you will get information, pero yung understanding, hindi kaagad yun. Maaaring matuwa tayo sa message, pero naunawaan mo ba? Mas malamang hindi. Kaya sabi ng Panginoon, you have to meditate the Word of God day and night. Ang importante sa atin is we'll be able to comprehend or receive revelation. And then after that is yung wisdom. Sabi, wisdom is the principal thing dahil yun yung aplikasyon. Yung knowledge na tutunan mo, yung understanding. But just the same, hindi naman automatic din. Choice mo pa rin, naunawaan mo naman pero ayaw mo pa rin gawin, it's still your choice. But you cannot act based on wisdom kung wala kang understanding. Naunawaan natin. So, importante talaga, napaka-importante kaya sabi ng salita ng Diyos, you get understanding. Again, katulad ng sinabi ko, you may have knowledge and then have understanding, but doesn't automatically mean na you will do it and act on it based on the Word of God. It's still our choice. Pero maganda na nauunawaan natin na wala tayong masisisi kung ang desisyon natin, pinili natin yun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, I set before you life and death, blessing and cursing. Sabi niya, choose life. Piliin mo, sana piliin natin yun. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. At ang puso ng Diyos ay para lagi sa ikabubuti natin. Ang puso niya, it is for us to live our purpose and be fulfilled and be successful. Kaya nga yung awitin kanina na yung heaven here on the earth, yun ang nais ng Panginoon. Ang nais niya, ang plano niya sa atin ay hindi pumunta sa langit. To have eternal life with Him, pero hindi sa langit. Ang plano niya, even that, I've been telling this to you na ang plano niya, since the beginning of time hanggang sa future, ang plano niya is for us to rule and reign sa earth. Even if tayo mamatay, temporary nandun tayo sa heaven kung ikaw anak ng Diyos. Pero pagdating ng pagbabalik ni Jesus uli, pag nagkaroon ng Battle of Armageddon, bababa si Jesus at ang kanyang mga anak. Babalik tayo dito sa earth. We will rule with Him for 1,000 years sa earth. Hindi na tayo babalik sa heaven. Kasi sabi niya, He will make a new earth for us. Dahil ang tunay na plano ng Panginoon para sa atin ay maghari dito sa lupa. Kaya Ephesians 1:17, madalas natin itong binabasa. Pero nung kanina, nire-review ko yung aking slides, nakita ko andito rin yung tatlong components. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. Revelation, that's understanding in the knowledge of Him. Again, gusto ko to kasi, yung parang sentro, kanino tayo kukuha ng knowledge? Kukuha ka ng knowledge kay Kristo, in the knowledge of Him. Why? Ang word na the original intent, that is yung idea na tinatawag, yun yung purpose nung lumikha sa atin ang Panginoon. Ano mang idea, kapag hindi ka gumamit ng salita, ng words, hindi mo ma-communicate yun. And God, His ideas, His plans, ito ay ibinigay niya. John chapter 1, in the beginning was the Word. At sino tong Word na to? Sasabi sa John 14, ito ay si Jesus. The Word became flesh. You understand? So the Word. So if you want to understand kung ano ang kingdom of heaven, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa iyo, kung ano yung mga promises ng Panginoon, kilalanin mo si Jesus. In the knowledge of Him, you will receive revelation. And by the grace of Him, Jesus, you'll be able to act on what you believe. Amen? The idea or the concept will remain an idea dun sa
sa Panginoon kung hindi ito matatranslate into words. And that's why in the wisdom of God, Jesus is called the Word. He is the Word. Gusto mong matutunan, gusto mong malaman kung ano ang plano sa'yo ng Panginoon, go back to the Word. Amen. Thank you, Lord. Sabi sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal. Yan ang supreme, yung wisdom. Yan yung ultimate goal natin that will act on what we understand. Therefore, get wisdom, sabing ganon. And in all you're getting, get understanding. Kasi you will not have wisdom kung wala kang understanding. Amen? Hindi mo masasabing wisdom, because the Word of God tells us that there is worldly wisdom and that there is such thing as yung godly wisdom. Dapat yung source natin is in the knowledge of Him, in the knowledge of Christ. Hindi opinyon ng mga tao, hindi dahil yun ang narinig mong pangaral. Dapat ikaw mismo, sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay maging revelation. Otherwise, kung sinabi kasi na pastora, ganito daw, ang gospel is the only gospel that Jesus preached is the gospel of heaven. Now, maganda na isabi mo, na parot mo. Tanong ko sa'yo, ano ang pagkaunawa mo sa gospel? That's why, sa mundo po kasi ngayon, parang hindi ini-encourage yung analytical thinking. God has given us mind. You ask the Lord, and sabi niya, you have to seek. The things of God, you have to seek. You'll understand then the second point ko. Ito yun. Why do we have to seek? Bakit hindi ganun kadaling intindihin? Why parables? If you notice, lalo na sa teaching on the kingdom of heaven, laging gumagamit ng parabola ang Panginoon. Ano ba ang parables? Earthly stories with heavenly meaning. Isisimplify na lang niya. Earthly stories katulad nung parable of the lost son. Diba? Yung kinuha niya yung younger son, kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang tatay. So it's an earthly story, pero merong heavenly meaning yon. So, sa Matthew 13, ang sabi dito, Matthew 13:10, and the disciple came and said to Jesus, why do you speak to them in parables? Ito yung time na si Jesus was surrounded by a great na, multitudes na, great pa, sabi sa salita ng Diyos. And then, dahil napakarami, andun siya sa ginamit niya yung sound system ng dagat. So, andun siya. At doon niya sinabi kinento niya yung parable of the sower. And then, after nun, nagtataka ang mga disciples niya. Sabi ko nun, bakit ganun kang magsalita? Bakit lagi kang nagkukwento sa kanila ng parables? Because yung mga parables, hindi mo naman kaagad maintindihan. The parable of the sower, merong naghasik ng binhi at ito ay na-spread sa wayside, sa stony ground, sa thorny ground, and then sa good ground. Kahit nga kung, halimbawa sa atin dito matagal na papaliwanag ko yun, maaaring if you don't have revelation, hindi natin mapapaliwanag yun. Ano ibig sabihin naman nung parable of the lost coin? Anong ibig sabihin? Bakit kailangang hanapin mo pa yun? So, there are so many parables, especially in the book of Matthew. Bakit? Yun ang tanong nila. Why do you speak to them in parables? Ang susi dito is yung word na disciples. Ang disciple, ibig sabihin ng disciples? Students, mga estudyante. So, ang nagtanong, yung mga disciple ni Jesus, ito yung mga estudyante, ito yung nagbayad ng tuition fee. Ito yung hindi sila multitude. Anong tuition fee nila? Many of them, they paid the price. Many of them were businessmen and family men. Meron doon na ang mga fishermen, pagkatapos merong tax collector. Although si Luke is not part of yung early disciple, yung 12 disciples, but Luke was a doctor. So they left everything, pati ang kanilang pamilya. Hindi 700 lang ang tuition fee nila. Tapos may libre pang kit, no? Sa kanila, they gave their all. The difference, bakit laging parable sa marami, pero yung explanation nasa mga disciples. Pag sa marami, puro
parables. Bakit? Ayaw bang matutunan ni Jesus ayaw ba nilang matuto sila? Basahin natin. And the disciples came and said to him, di ba parang ito na nga yung una ko ba kanina? Hindi. In-emphasize ko kanina yung disciples. Ngayon in-emphasize ko, why? Bakit puro parables ang ginagawa? Sinasabi mo. Parable, yun nga, as an earthly story with heavenly meaning. The purpose of parable is, it is to hide the truth until the listener is ready to discover it. Kaya parable, kasi talagang ayaw naman ni Jesus na maintindihan nila eh. Until sila mismo madiscover nila. For us to understand the things that you enjoy listening, importante. Hindi mo lang narinig as knowledge. Ikaw mismo, you should discover. You can only discover that when you spend time with the Lord through His Word and His Holy Spirit. Walang shortcut. Di ba? Parang, bakit nga ba? Basta pag binasa niyo yan, talagang, sabi niya, baka pag sinabi ko, anyway, dadaanan natin ba? It is to hide the truth until the listener is ready to discover it. Sa atin sa Bible school, hindi na nga natin tinatago, hindi na parable. But for you to receive understanding and for us, for our lives to be changed by the Word of God, kailangan natin itong aralin. What we do in the church is, as a church, we really encourage you to do your devotion. Kahit pa paano, matuto tayo. Believing na dumating kayo sa punto that you will really appreciate the Word of God dahil nakaka-receive ka na ng understanding. Unless you understand, it is still not yours. Amen? Continue, verse 11 of Matthew 30. Jesus answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Sabi niya, to you, sino tong you? Kausap niya disciples. Sa inyo, it has been to you, because it has been given to you to know the mysteries. See, ang ginamit niya dito, yung kingdom of heaven, sabi niya, mystery. Secret. Di ba? Mystery parang secret. Talagang hindi pinapaalam ng Panginoon. Bakit? You don't throw pearls to the swine. The truth is so precious. At hindi. Because the truth is Jesus Himself. Yes, for us to be able to claim the promises of God, hindi po pwedeng, hindi mo siya uunahin. Hindi po pwedeng every Sunday lang. Maganda dito ka, but you should spend time every day seeking the Word of God for revelation, for understanding, so that you may know kung ano yung mga appropriate action na dapat natin gawin. Para hindi tayo laging confused. Para hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. But to them, sino them? Great multitudes yung sabi to them, it has not been given. Di ba maliwanag naman? Hindi binigay. Yung you doon, as I've said, disciples or students, those who have paid the price. Nagbayad ng tuition. The mysteries, ito yung secrets. The kingdom of heaven, it is the only gospel Jesus preached. Dapat maintindihan, bakit yun lang? Bakit yun lang? It will be very hard for us to share the gospel of the kingdom of heaven. Pwede tayong mag-share, sanay tayo hanggang dun sa si Jesus ay namatay, and then nag-resurrect na buhay siya muli for you. But that's not the gospel. Incomplete yun. That's why, at anong sinasabi natin? Kaya, tinanggap mo na si Jesus, nasa puso mo na siya. So, nasa na si Jesus ngayon? Nasa buhay ko. Kung mamatay ka, saan ka pupunta? Sa heaven. Congratulations. Yun ang sasabihin natin. Hindi yun ang kabuuan. Ang kabuuan, ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos at ikaw ay mamamayan na ng kaharian ng Diyos. Now, ano yun? Yun yung pwede nating unti-untiin sa kanila.
That's why we disciple. Kaya sinabi ng Panginoon, you go and make disciples of all nations. Amen? That's why hindi ko alam pag iniisip ko, Lord, yung mga sineran ba namin na nag-altar call, I believe na meron doon na they have an understanding, tinanggap talaga ang Panginoon. Pero maaring marami, kaya lagi kong sinasabi, sa atin dito, kayo ba ay tunay na mga anak ng Diyos? Kayo ba ay tunay na mamamayan ng malaking bagay po sa akin? Buhay ang binigay ng Panginoon. Buhay ng Diyos ang ibinigay niya. Yung buhay na yaan dapat makita. Hindi tayo perpekto, pero dapat na ipamumuhay natin yun. Dahil makapangyarihan ang buhay ng Panginoon. Dapat ang appetite natin ay nawawala sa mundo. Amen? And that's why it's very important for us to disciple ourselves and disciple other people. Otherwise, parang yung iniwan lang natin na pananampalataya ng mga Catholic, nag-church, walang kapangyarihan, walang buhay. Ang sabi ng Panginoon, ngayong ikaw ay anak niya, ngayon ikaw ay kabahagi na ng kanyang kaharian. Ang dami niyang pangako sa atin. Ang purpose natin ay para maghari, mapagharian natin ang lahat ng sitwasyon. Na tayo ay mayroong lakas para tayo rin ay magbahagi ng kaharian ng Diyos, ng kanyang pagmamahal. The kingdom of heaven, the gospel of the kingdom of heaven is very, very powerful. But if there is no power in our lives, doon tayo magtanong. Ano nga ba ang tinanggap ko? Baka hanggang dito lang, knowledge, information. Gusto ko kasing mapunta sa, sino naman ang gusto mapunta sa impyerno? And them refers to the disciples, not the students. Ito yung mga freeloader lang. Ano mas freeloader sa Tagalog yung nakikisabay lang? Salingkit lang. Parang andito tayo sa church. Baka ikaw yung salingkit lang. Mukha lang, mamamayan na ng kaharian ng Diyos, pero hindi. Sa buhay natin, naniniwala ako kung matagal ka na, ang puso ng Panginoon ay hindi lang pagpalain ka. Ang puso niya ay magkaroon ka ng puso para sa iba. Amen? Because the Word of God, before Jesus ascended to heaven, His command is not for pastors and workers, it is for all of us. You go. All authority has been given to me. I give that authority to all of you. Go and make disciples of all nations. Dapat bawat isa sa atin may inaalagaan, may dinidisipulo na isa man lang o dalawa, tatlong mga tao. Kung sa mahabang panahon, ikaw pa rin ay kumakain, din sa akin, I really want you to, walang mawawala kung i-consider natin yan. Nauunawaan ko nga ba talaga ang tunay na kaligtasan? Amen? Jeremiah 29:13, and you will seek me, and sabi niya, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ano sabi ng Panginoon? How will you find the Lord? You have to seek. You know, when you seek, kailangan. Mas matindi pa tayo dun sa mga pulis na nagpunta sa na nagdig dun sa KOJC. Anong sabi ng Panginoon? Seek first. Yung seek, hindi lang yung nag-church ka, nagba-Bible study ka. You seek, hindi lang yung nagbabasa ka. You seek, magtatanong ka sa Panginoon. And you wait, because sabi niya, you seek me, search with all your heart. And you will find Him. Yun ang sabi niya. Consistent ang salita ng Diyos. Now, with yung additional info sa atin, why Jesus was teaching always in parables, precious ang salita niya. He won't entrust it much as He would want. That's how the kingdom works. You seek, spend time. You know why? So that your mind will be renewed, so that kapag nakuha mo na yun, it is yours. Mapanghahawakan mo, mas matatag ka, magagamit ka ng Panginoon. Hindi ka madaling mabuwag o matempt ng mundo. Matthew 13, sabi niya, let me just use this word, for whoever has,
To him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Give me the liberty to insert this word interest. Yun sa konteksto. Kung ikaw ay interesadong matuto, for whoever has interest, you want to have understanding you're seeking, to you more will be given, more revelation, more understanding. And he will have an abundance. But whoever does not have interest on the things of God, of the kingdom, kahit na yung konting meron ka, mawawala sa'yo. Prayer and fasting tayo, may Bible reading doon, 1 chapter lang. Basahin natin yung mga nasa Bible school. Palagay ko kung pag nag-enroll uli kayo sa kolehiyo, yung mga scholar na talaga kayo eh. Di ba na-sharpen tayo? Okay. So, whoever has interest, to him more will be given. Why? An abundance. Yung sinasabi ko sa inyo, parang non-stop ang aking pakikinig ng salita ng Diyos, lalo na kung ako'y naglilinis. Pag nakaupo naman, nagpe-prepare ng lesson. Nasabi ko, yung word ko dun is addicted ako sa salita ng Diyos. Walang sayang. Pag meron akong tinignan na verse, meron ka agad understanding, meron ka agad revelation. Alam ko, nararanasan nyo na yan, di ba? Natutuwa ako. Ang gusto ng mga estudyante, after ng ating Thursday, gusto nila Friday, 3 o'clock. Available na yung audio. Nakikinig ba kayo doon? Kinig lang na kinig. Pero magbabasa kayo. Nilalagay ko doon yung mga explanation pati. Basahin ninyo. Okay? Alam niyo po, pag maging habit po natin yung nagbabasa, analytical and thinking, ganyan po kasi mga hari eh. Hindi yung nakikinig lang. Kayo ang gumagawa, ang hari ang gumagawa ng desisyon. Kaya matatalino, nasa ng mga mapa, paano gagawin nating atake. May mga advice. See yourself. You make so many decisions each day. Ang sabi ng Panginoon, you have the mind of Christ. Yung attendance natin sa Bible School, grabe, ang dami natin, tapos mag-start na rin tayo uli sa NCR. Andun yung interest. Continue yung i-nurture yung interest. Hanggat andito kami ni Pastor, ang buhay namin ni Pastor, wala na kami ganun. Maglilinis lang ng konti, tapos nasa kwarto na, aral na. Tapos pahinga konting panood. Therefore, I speak to them in parables. Because seeing, the multitudes do not see. And hearing, they do not hear. Nor do they, I hope dito hindi ganoon. Nagkukwento ako parang, ano natutunan mo? Puro kwento lang yung pastora doon. Ano daw, yung parable daw, yung ganoon. That's why nag-notes tayo. And we show you the verses also. For the hearts of these people, the multitudes, those who are not interested, they are not the disciples. The hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. O, yung tingnan mo yung katabi mo, kung mata niya nakapikit na. Lana, matigas na ang puso. Ay, hindi ko maintindihan. Sino yung sa inyo na, hindi ko maintindihan na, ayoko nang maintindihan yan. Basta ako born again na ako. Tapos na yun. Hindi. Maraming born again pero talunan. Hindi yun ang nais sa'yo ng Panginoon. But blessed are your eyes. Sino yung your? Kayo, sabi ng mga disciples. Kayo mga disciples ko. But blessed are your eyes for they see, yung mga mata raw natin they see, and your ears for they hear. Nakikita natin yung mga spiritual truths. Nagsasalita pa lang ako, nare-receive nyo na. Kasi pag sanay na kayo sa revelation, kung minsan di pa nga ako, tapos nakikita nyo pa lang yung, alam ko na kung saan pupunta tong mensahe ni Pastora. Why? Because you've been receiving, you've been hearing, and you are able to see and comprehend. For surely I say to you, sino to? Disciples, many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear. Sino to? Sila Moses, sila Isaiah, sila Jeremiah. Hindi nila nakita yung nakikita natin ngayon. Hindi nila narinig. Sa kanila, they are able to prophesy. They see from, pero sa atin, tapos na ginawa na ni Jesucristo. Tapos nararanasan natin. Wala silang banal na spirito. Tayo, magtatanong lang tayo sa banal na spirito, maghintay ka. Sumasagot siya. Kaya mapalad tayo. Therefore, hear the parable of the sower. Ito yung explanation niya sa parable. Pero hindi ko tatapusin yung first part lang. Ano sabi? When anyone hears the word of the kingdom,
Pag narinig daw yung word of the kingdom and does not understand, then the wicked one comes and snatch away what was sown in his heart. This is he who received the seed by the wayside. Ito yung inasik at yung binhi ay napunta dun sa sinasabing wayside o sa daraanan ng mga tao. Anong sabi niyang ganun? When anyone hears the word of the kingdom, it is not the word regarding resurrection, regarding the cross, regarding Calvary. It is the word of the kingdom. Listen. This is very important. Pag narinig daw na ang preaching ay tungkol sa kingdom, at hindi niya naintindihan ito, sino ang present? Hindi yung mga demons. The wicked one speaks of Satan. Satan himself will snatch away what you have heard, what we're talking about the kingdom. You know why? Ganun ka-powerful yung gospel of the kingdom to change our lives. It is a revelation, the word. Dati, binabasa ko, when anyone hears the word, inisip ko lang word because I don't have yung ganitong lalim on the kingdom. When the word of the kingdom is preached and we do not understand it, hindi niya padadala yung kanyang mga alipores na demonyo. Sisiguraduhin niya, narinig mo na ang salita, nanakawin niya sa'yo, hanggat hindi mo pa naiintindihan. Dahil pag naintindihan mo na, you will be a threat to him. Amen? Amen. How important is the kingdom to you? Dadaanan lang natin to. How important is it to you? Kasi this will reveal kung gaano kalalim na yung pangunawa natin. Or, nakatapos na tayo ng MTI 2, MTI 3 sa kingdom, hindi pa rin natin naiintindihan. Dahil nakikinig ka, hindi mo nauunawaan, nananakaw ito sa'yo. Ganito ba ang iyong attitude towards the kingdom of heaven, the message? Again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Dahil naunawaan mo kung ano yung mensahe, ano ang effect nito sa buhay mo, you understand it as a treasure. You will give it your priority. Seek first the kingdom. Ganyan na ba ang regard natin sa message of the kingdom of heaven? Is it a treasure now to you? Na kaya mong i-give up ang tulog mo? Kaya mong i-give up ang pahinga mo? Dahil it is a treasure. And we know that the Word of God, you have to dig it so that you get the purest and the best kind of gold doon. Another, similar din. Pero ang ano nito, there is a seeking. It is hidden eh. Hinahanap niya. Hinahanap ba natin na ang may treasure sa kingdom of heaven sa mensahe? Naiintindihan ba natin ito? Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went out and sold all that he had and bought it. I would say ito yung picture ng mga na-estudyante natin sa MTI. Yung iba mga nag-aaral pa sa school. Natutuwa ako sa anak ni Brother Ariel Baron at si Sister Jackie, si Eliza, no? Kasi may klase siya, I think hanggang 7, and start ng natin, 7:30. Gusto niyang andito siya. Nag-usap silang pamilya, parang in-encourage ng magulang, ilaban mo yan, makakadalo ka. Kinausap niya yung teacher. Wala pa siyang excuse letter from the church. Inilaban niya yon at pinayagan siya. Amen? Ganun po. Pag sa kingdom of God, hindi po pwedeng, ay sabi ganito eh. At ganun din yung patotoo kanina, di ba? Linggo, importante. But you see, when you grow sa mensahe ng salita ng Diyos, nagbabago ka. Kaya pag may kailangan mo ng pabor, hindi makahindi ang mga tao sa iyo. Dahil alam nila, positive addition ka sa kanilang, sa school o kaya sa trabaho. The more you grow intimate with the Lord, you will excel. But as you excel, maging full of wisdom ka. Dahil ang mundo, hahatakin ka. Dito ka gawin mo to, ito gawin mo to, ito gawin. Have the wisdom. Gusto ko yung promotion na yan, pero kung yung promotion na yan, wala na akong panahon, hindi na siya ang priority ko, inyo na lang yung promotion.
God is more than sufficient for me. Amen? Yun yung mga choices, yun yung hindi maintindihan ng mundo. At marami sa atin, marami sa inyo, ginagawa na yan. Huwag niyong ipagpalit ang oras. Kaya sabi niya, do not worry. Huwag niyo ipagpalit sa mga bagay. Ang kaharian ng Diyos at ang pera. Ang hari ang bahala sa iyo. Yan ang sabi niya. No understanding, no appreciation. Ang tanong ko, how much do you value the kingdom of heaven? Maaring hindi pa. Pero meron na. Lalo na yung nag-MTI 1-2, lalo na yung MTI 2, nag-enroll kayo uli. Kasi mahirap inunawain, di ba? Pero with the grace of God, nag-i-enjoy tayo. At tuloy-tuloy ito, even if dumating ang Panginoon, until we have so much revelation as kingdom citizens. At ang purpose natin talagang nasasalamin. Sobrang liwanag na nga natin. Nakikita na nila talaga si Kristo sa atin. At kahit saan tayo pumunta, pagpapala tayo. Are we blessed?